Deferred annuity ata to. Hindi. Ano siya? Perpetuity. No? Perpetuity. A maintenance cost associated with an investment are 100,000 per year for the first 10 years and 50,000 per year thereafter. Magkaiba. First 10, tapos 50,000 per year thereafter. The investment has an infinite life. Okay? What is the present worth of the annual disbursements if the interest is 10% per annum? So, ito yung ating cash flow diagram. Mag-e-invest daw siya. Baliktad. Actually, yung ating cash flow diagram, no? Dapat yung ito pala nasa taas. Kasi mag-ano siya. Mag-e-invest siya. Baliktad, no? Anyway, baliktad rin na lang natin. Ito yung investment. Baliktad na, oh. Pag mag-e-invest ka, dapat pababa, no? Ito sana yung nasa taas. Anyway, isa rin lang naman yung makukuha natin, no? So, nangyari, sa loob ng 10 taon mag 100k. 100 yon. So 100k na 10, no? Ayan. After ng 10 years, yung pang 11 bumaba. Naging 50k na lang yung kanyang, parang sabihin na lang natin na pension. Diba ang pension kasi habang buhay ka pa, pwede kang makatanggap, no? Up to infinite. Pero kapag namatay ka na, kalahati na lang ata yung makukuha kapag kapag namatay. Pero ang makakakuha na nun ay yung asawa, yung anak. Kapag halimbawa namatay yung asawa, hindi pwedeng makuha ng anak, yung asawa lang. So, kapag namatay na yung asawa, stop na doon. Ganun ang pagkakaalam ko sa pension, no? Okay? Ayan. Sige? So, magkano kaya ang i-invest niya? Actually, parang ganun yung sa government or sa mga nasa private. Monthly na kami monthly na tinatanggalan. Ang laki. Nasa 3,000 ata. 2,900. 2,900 yung tinatanggal sa amin, yung GSIS. Okay? Ayan. So, combined ito na annuity due tapos tawag ito, perpetuity. Ang perpetuity class parang ganito. Halimbawa, mag-invest ka, for example, no? Mag-invest ka tapos tatanggap ka ng pera, ayan, habang buhay. Habang buhay ka pa. So, ganun ang perpetuity. So, ito yung mga annuity natin. Yan. Ang formula niyan, ganito lang yan, class. Ang kailangan mong invest is equal to A over I. Oops, mali pala to. Dapat pala, tama, A over I. Kailangan mo lang mag-multiply ng 1 plus I raised to N. Negative N. Halimbawa, ito yung N natin. Ayan. Pero kung gusto mo ay mag-invest ka ngayon, after ng 1 month ay makukuha mo na agad, pwede naman yon. Mag-invest ka ngayon, ito yung invest mo. Invest, tapos yung susunod na buwan ay makakakuha ka na agad habang buhay, pwede naman yon, ganyan. Ang formula niyan ay A over I. Yan lang siya. Okay. Ito kasi mayroon siyang moment. Yan, parang deferred, no? Yan. Sige. So yung problem natin, ganito siya. So, ang gawin na lang natin, maraming paraan yan, no? Ang gawin na lang natin, dito na lang siguro tayo mag-moment sa may 10. Dito banda. So yung invest, i-moment natin dito. Tsaka itong mga to ay i-moment din natin dito sa may 10 banda. And then si 50 na infinite, i-moment din natin dito banda. Okay? So, invest. Yung investment is equal to pataas. Unahin muna natin yung mga pataas.
pataas equal dun sa pababa pala, no? Ang pataas natin ay yung investment mo multiplied by yung kanyang moment. Ano na yung I nito kanina? Kalimutan kong sinulat. 10%, no? So, 10%, 1.10 raised to, ano yung kanyang exponent? 10. Kasi 10 units yung layo niya with respect to 10. Okay, wala naman ng pataas ay equal dun sa pababa. Ang dami, no? Ito, oh. Pare-parehas to. Okay? So, i-apply na lang natin yung summation. That is, summation ng 100. Then, 1.1 raised to positive, ah. Kasi pa-right. Kaya lang, ano yung limit natin? Ano ito? Ha? Ito yung first. Ito. 0 to, di ba? Kasi yung moment niya ay 0. So, 0. And then, yung pinakauli ay ito. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 units. So, 9. Okay. Meron pa tayong pababa. Ito, si perpetuity. Okay. So, kamukha siya nito. Ano bang formula niyan? A over I lang. Oh. So, this is 50 over 0.1. Oh, ganun lang yung invest. So, yung kailangan mong i-invest, malaki-laki dito ito, mga nasa million siguro to. Okay, so yung kailangan mong i-invest ay 807,283 pesos and 36 centavos. So, yan yung kailangan mong i-invest. Ano pa? Pwede natin gawin. Lipat natin lahat dito sa 0. Pwede din. Yan, sa may 0. So, kapag sa 0 tayo, invest, multiply it by 1.1, exponent niya ay 0, no? Kasi andun na siya mismo. Ay equal sa pababa. So, yung pababa natin, dalawa yan. Yung 100 na madami. So, 100. And then, 1.1 raised to negative x. Kasi pa left. Okay? So, ano lang ilalagay natin dito na limit? Ha? Ano to? Yung una, ang moment, ang number of units, ang layo na dito ay 1. Then yung pinakalas ay 10. Okay? So, plus 50 over 0.1 multiplied by yung kanyang moment. Kalayo. Ito, oh. Mag-start ka dito, oh, sa may 10. Kasi nga parang ganitong nangyari, oh. Parang itong A na to, ng mga to, perpetuity na yan, ililipat dito, pupunta dyan. Ang formula ay A over I. Pagkatapos nun, ililipat mo pa doon. O, bilangin natin yung moment niya or yung number of units, yung layo. 1.1 raised to, ano to? Gaano kalayo? Ha? Negative? 10 10. Ito nga, oh. Diba, tingnan mo, dito siya nag-start, oh. Ayan, dito siya nag-start sa 1. For example, 1 yan. Tapos, 2 and so on. Ups. Ito, dito siya nag-start na mag-pension, for example, mag-pension. Pero ito yung kanyang, yung start ng year, for example, no. So, parang ang nangyari, dito ka magka-count banda. Dito ka magka-count. Tapos i-multiply mo yung kanyang moment. Okay. Ayan. So, isa rin lang yung makukuha mo. Subukan nyo kung tama. Tama daw. So, 283.36. So, kahit saan tayo mag-moment, basta alam nyo lang kung paano yung proseso, lahat ng pataas ay equal din sa pababa, and then kapag pa-right, positive, kapag pa-left, negative.